if you're a God-fearing Filipino and you are not into something which is destructive to your fellow men, you have absolutely nothing. I will die for you. Arestado ang lalaking umano'y nagnanakaw ng impormasyon para iligal na makagamit ng credit card ng iba't ibang tao. Ang suspect, Dean's Lister pala sa kursong Computer Science. Balitang hatid ni Jay Sabale. Bigla bang nagkulang ang laman ng iyong bank account? O kaya biglang may na-charge sa iyong credit card na hindi ikaw ang nag-swipe? Posibleng nabiktima ka ng high-tech modus tulad ng ginagawa ng suspect na ito. Na mangiyak-ngiyak ng ma-corner ng mga otoridad sa Kawayan, Isabela. Si Christian Salvador ang na-trace ng NBI na nasa likod ng iligal na paggamit sa iba't ibang credit card numbers na inireklamo mismo ng isang malaking bangko. Bukod sa nakumpirma yan sa computer ni Salvador, inamin din niyang nagpapadala siya ng email sa mga biktima na nagsasabing kailangan nilang i-update ang kanilang personal information. May logo ito ng bangko at may email address pa na halos katulad ng sa bangko, kaya madaling makapeke. Phishing ang tawag sa modus na pagkuha sa mga personal information. Ang mga yan kasi ang hinihingi ng mga bangko para i-verify kung sino ang may-ari ng bank account o credit card. Maaari rin itong magamit lalo sa online at cashless transactions. Sa pagkuha po ng mga personal information, sir. Tapos minsan, sir, may mga naghahanap, sir, or nag-offer na bibilhin daw yung mga informations. Sa halagang 5,000 pesos, illegal na nagagamit ng iba ang credit card na hindi kanila. Minsan na may ginagamit niya ang nanakaw na credit card info pambili ng sarili ng gamit. Sabi ni Salvador na isa pa man ding Dean's Lister student ng kursong Computer Science. Challenge lang din po kasi talaga, sir. Yun lang din po yung nag-udyok sa akin. Then gusto ko lang pong ma-apply yung ibang knowledge ko sa IT. Bukod sa nirerentang apartment, hinalugog din ang tinitirhan ng pamilya niya. Pati ang bagong biling kotse na ang akala ng amang panadero ay nakuha niya sa pag-freelance. Ang kanyang nanay ay domestic helper sa Lebanon. Pinalaki ko naman yung anak ko, sir, na pinag-aral ko ng maganda. Pinalaki ko siya ng maganda. Matalino yan, sir. Katunayan nga, sir, nagsakripisyo kaming mag-asawa. Nag-abroad yung asawa ko, sir, para mapag-aral lang namin sila, sir, ng ayos. Hindi na nabanggit kung gaano kalaking halaga ang wala sa bangkong nagrereklamo laban sa kanya. Sabi nga nitong financial institution na to, marami-rami na talaga yung mga nagrereklamo sa kanila na nababawasan ng mga, nabibigyan ng mga charges sa kanilang credit card accounts nang wala naman silang pinapurchase or transaction. Posibleng maharap sa kasong paglabag sa Access Device Regulation Act at Cybercrime Prevention Act si Salvador. Jay Sabale, GMA News. Bigyang diin ni Senador Alan Peter Cayetano na mas mabuti ang pagkakaroon ng holistic approach sa usapin ng human rights sa bansa. Malagaan niya suriin mabuti ang impormasyon para maiwasan ang kalituhan. May ulat si Trixie Jaffar. Suportado ni Senador Alan Peter Cayetano ang pagbabalik ng kampanya laban sa iligal na droga ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Senador Cayetano, makabubuti kung magiging mas komprehensibo pa ang kampanya at magkakaroon ng holistic approach ang human rights group. We should relaunch the Duterte war on drugs to the people's war on drugs. Meaning, let's make it comprehensive. Lahat tayo sumali. Ang simbahan may programa dapat. Ang mga magulang may role dapat, ang mga LGU kung lighting ng mga lugar, CCTV may role dapat, sharing ng intelligence from the barangay to the national level, role ng PDEA, ng PNP, ng NBI, role ng rehab at ng DOH, no? Dagdag anya na mas maiging suriin ang impormasyon on the ground para maiwasan ang anumang kalituhan. Sinabi rin ng senador na hindi sapat ang kalidad ng investigasyon ng human rights group at international community sapagkat nilalahat nila ang mga kaso ng mga pagpatay sa extrajudicial killing. Ang point ko lang naman, yung quality ng investigation ng human rights group na to, do not live up to their name eh. Due process nga sila nga ang human rights eh. Tapos ang gagawin nila baliktad. May conclusion na sila, papasok sila sa bansa, kukuha ng facts to bolster their conclusion. Dapat papasok sila sa bansa,
open yung mind, saka magde-decide. Matagal na problema na rin daw ang mabagal na investigasyon at prosekusyon ng bansa magmula pa noong nakaraang administrasyon. Anya, hindi nalalayo ang bilang ng kaso ng homicide at murder noong panahon ng administrasyong Aquino kumpara ngayong administrasyong Duterte. Ayon kay Senador Cayetano, ginagawa naman ng gobyerno ang lahat na marapat na paraan para sa ikabubuti ng sambayanang Pilipino at bansa. But everyone's waiting for for the comprehensiveness of the program to grow to the grassroots. And by the way, the President himself has asked for this. In all the meetings we've had in Malacanang, may it be the LEDAC, may it be the National Security Council, I wasn't in the anti-poverty because hindi ako member nun, but I heard, parating yan nilalabas at sinasabi who wants a copy at paano kayo pwedeng tumulong. Congress ini-involve niya. I'm sure if the religious sector comes together as an ecumenical group and tells the President, Mr. President, wag muna natin pag-usapan ng patayan at saka police enforcement. Pag-usapan natin prevention and rehabilitation. Uupuan yan. Samantala, sa datos na inilabas ng Philippine National Police, bumaba ang kaso ng krimen sa bansa ng 14.5% kumpara noong nakaraang taon. Para sa PTV News, Trixie Jaafar. Sa pagtatapos ng kauna-unahang Mindanao Sultanate Summit on Peace and Security, ipiniresenta ang deklarasyon ng mga sultan na nagkakaisa sila sa pagsuporta sa Administrasyong Duterte na labanan ang terorismo sa bansa. Mula sa Davao City, may live report ang aming kasamang si Marita Muahe. Salamat, Rocky. Magsasara nga ngayong gabi ang kauna-unahang Mindanao Sultanate Summit on Peace and Security. Ang summit na ito ay pinangunahan ng Department of National Defense, Department of Interior and Local Government at ng Sultanate ng Mindanao. Masidi ang layunin ni Pangulong Rodrigo Duterte na wakasan na ang kaguluhan lalo na dito sa Mindanao at magkaroon ng isang tunay na kapayapaan. At sa pamamagitan ng summit na ito, nagsama-sama ang mga traditional Muslim leaders para suportahan ng Pangulo laban sa laban nito kontra sa terorismo. At ngayon makakasama natin sa isang live interview ang AFP Public Affairs Office Chief na si Colonel Edgar Arevalo. Magandang gabi sa inyo, Colonel. Good evening sa inyo, sa ating mga tagapakinig. Good evening, tagapanood. So, Colonel, sa tingin nyo, ano ang maiko-contribute ng ganitong na okasyon na ito para sa kapayapaan natin sa Mindanao? Well, napakalaki po na magiging contribution ito sapagkat kinikilala po ng ating ang ating mga traditional leaders kagaya ng ating mga datu dito sa lugar na ito ng Mindanao. Napakalaki po ng paggalang na ibinibigay ng ating kapwa Muslim sa mga leader na ito sa ating mga komunidad. Kaya po, napakalaking bagay na ipagpatuloy po ng ating pamahalaan ang tinatawag nating stakeholder engagement upang maging bahagi ang mga datu na ito sa pagsusolusyon na ibibigay natin sa ating suliranin sa lugar na ito, lalong-lalo na sa larangan ng seguridad. Alam po naman natin ang mga Abu Sayyaf at iba pang terorista dito sa bahaging ito ng Mindanao ay nananatiling banta, hindi lamang sa seguridad kundi maging sa development at pag-unlad. Kaya po sa pamamagitan ng stakeholder engagement na ito, naniniwala po tayo na makatutulong po sila na malaki upang matuldukan natin ang problemang ito sapagkat sa pagtutulungan po natin ay masusolusyonan natin ang mga problema sapagkat ang kasalukuyan pong suliranin na ating binabalikat dito sa lugar na ito ng ating bansa ay hindi masosolve lamang ng solusyong militar. Kailangan po natin ang pagtutulungan, hindi lamang ng militar, hindi lamang po ng lokal na pamahalaan, hindi lamang ating mamamayan, kundi lahat ng mga leader, lalo na ang traditional Muslim leaders na malaki ang pagkilala at paggalang ng ating mga kapwa Muslim. Sa tingin niyo po, papakinggan sila ng mga extremist groups katulad ng Abu Sayyaf at ng iba pang mga grupo na naghahasik ng terorismo sa bansa? Well, kung ang Abu Sayyaf po mismo ang pag-uusapan natin, hindi tayo ganon katibay ang paniniwala na maaaring sila ay pakikinggan. Subalit ang ibang tao na maaaring sumusuporta o tumatangkilik sa mga Abu Sayyaf na pinanggagalingan nila ng mahalagang tulong, pinanggagalingan ng mahalagang tulong para sa Abu Sayyaf ay maaaring makinig at kikilalanin ng ating mga kababayan. At malaki yun ang magiging contribution sa paglaban natin sa ating problemang pansiguridad at pagpapaunlad sa bahaging ito ng Mindanao. Maraming salamat. Colonel Edgar Arevalo, ang Chief of ng
Public Affairs Office ng AFP. Samantala, ang naniniwala si Datu Joel Bustamante, ang Secretary General ng Sultanate ng Davao Region, na malaki nga ang maitutulong ng mga ito dahil sa kinikilala sila sa kanilang mga komunidad. Paniwaga naman ng Sultanate ng Maguindanao na si Sultan Abdulaziz Gaywan Saleh Mastura Kudarat V na suportahan sila ng Pangulo at bigyan ng otoridad na makaikot sa buong Mindanao. So yan na muna ang update na maihatid natin mula sa dito sa Davao City. Para sa PTV News, Marita Muahe. Maraming salamat sa iyo, Marita Muahe, nag-uulat mula sa Davao City. Iginit ni Pangulong Rodrigo Duterte na lehitimo mga operasyon ng mga pulis kung saan napatay ang mga nanlabang drug suspect. Hindi rin daw niya itinatangging siya ang nag-utos ng operasyon kontra droga. Masama rin daw bang sabihing papatay siya para sa bayan? At babala raw yun sa mga sangkot sa droga para tumigil na sila. Hinamon din niya ang mga tumutuligsa sa kanyang kampanya kontra droga tulad ng Simbahang Katoliko at human rights advocates na kumbinsihin ang mga nagdodrogang huminto na para itigil rin daw niya ang mga operasyon kontra droga. I never denied that I ordered the operation. I declared war. Gera yan. Bakit yun? It's legitimate. Bakit? Masama ba sabihin, papatay ako ng tao para sa bayan ko? Tell me, is there a crime? It's a warning actually to stop. So you guys, pati simbahan, you can get a list from the police. At meron dyan, ituturo sa ang barangay at ilan at may pangalan, puntahan ninyo, beg or plead to him to stop or drop the shabu. Ikotin nila yung mga pares niya, pati yung human rights. Pag binitawan ninyo ang shabu, tonight, tomorrow I can assure you, no more killings connected with drugs.